In today's world of power and politics, influence is everything. And tonight, at an exclusive gathering hosted by Kapitan Tiago, Power Meets Education, Tradition Meets Change, as they welcome a man with a vision, Crisostomo Ibarra. Hoy, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayon ay papakilala ko sa inyo si Crisostomo Ibarra. Thank you for your warm welcome. My years abroad have taught me many things, but nothing compares to the dreams I have for this land, our land. Thank you. Mainit at masaya ang naging pagtanggap kay Ibarra. Pagkatapos ng maikling bati, nagsimula na ang sayawan. Ito ay puno ng ngiti at kasiyahan. Ay, ang gaganda ng mga suot nila. Tila bang red carpet sa teleserye. Esto parece una gala en Madrid. Kwe, sofisticado. We'll see if Ibarra change the world. Ibarra, ngayon nakauwi ka na dito sa Pilipinas. Masaya ka ba? Oo, napakasaya ko. Dahil sa wakas, maipapalaganap ko na rin sa ating lugar ang edukasyon. Hayaan mo na yung mga taong nagsasabi ng mga hindi kaaya-aya. Tama ka po, Kapitan. Hahayaan ko na lang sila. Ay, que elegante. Mas guwapo que yung modelo sa Barcelona. Panag-aral sa Europa, may respeto pa ba yan sa simbahan? Narinig mo? Pinatanggal daw si Padre Damaso sa San Diego. What? Why? Pinalipat! Dahil pinahukay niya yung bangkay ng isang lalaki na hindi na pumisan. Disrespect daw? Kung ganito lang ang sisimula ang gabi, baka may sumabog. Ako'y pare, hindi kriminal. Ginawa ko yun para sa kaluluwa niya. Ano ka ba? Ang bastos mo naman! Oo nga, umalis ka na dito. Alis, alis. Hindi po ito lugar upang kayo ay magalit. Kung tunay po kayong naglilingkod, dapat ang bayan ang iniisip nyo, hindi para sa sarili. Ano ginagawa niyo rito? Bakit kayo nag-aaway? Huwag niyong hayaan na sirain na nakaraan ang kinabukasan. And so the night goes on. Laughter fills the air. Glasses clink and smiles are exchanged. Buhay na buhay pa sa aking alaala. Ako mismo ang nakasaksi sa gabing iyon. Isang pagtitipon na sa unang tingin ay puno ng kasiyahan, ngunit sa ilalim ng mga ngiti ay may nakatagong katotohanang unti-unting lumilitaw. Bagamat may mga tinig na hindi ko nasilayan sa pagtitipong iyon, nananatiling malinaw ang tensyon at mensahe. Ang presensya ni Padre Damaso ay nagbunyag ng tunggalian sa kapangyarihan, kayabangan at ang tahimik na panawagan para sa pagbabago. Tulad ng sa makabagong mundo ngayon na kung saan mas nangingibabaw ang impluwensya kaysa katotohanan at ang estado sa buhay ay kayang patahimikin ang katwiran. Ang pagtitipong iyon ay sumasalamin kung paano ang isang sandali ay maaaring magpasimula ng kilusan. Noon man o ngayon, ang alitan ay nagbubukas ng kamalayan. Ito'y higit pa sa isang hapunan. Isa itong salamin ng ating lipunan
at sulyap sa rebolusyong paparating.